tanong ng ating isang masugid na taga-subaybay, Sir, papaano ko malalaman kung 18K ang isang gold o alahas gayong wala itong katatak-tatak? At iyan po ang ating pag-aaralan sa video natin ito. Lamang ang may alam. Magandang panahon po sa inyong lahat, mga kaibigan ko, dito po sa ating channel, More Than Treasures. Kumusta po tayong lahat at nawa ay nasa mabuti po tayong kalagayan. Marami pong salamat sa laging pagsubaybay at pagsuporta niyo po sa ating channel. Mabuhay po kayong lahat. Ano po? So, sa video po natin ito ay sasagutin natin at tatalakayin ang patungkol po sa katanungan ng isa nating masugid na kaibigang taga-subaybay. Ang sabi niya, paano po ba malalaman kung 18K ang isang alahas o ginto kung ito naman ay walang tatak? So, sa kanya pong katanungan na yan, ay sasagutin po natin at maganda po ang topic na ito sapagkat inuulit ko po sa inyo, ang lahat po ng alahas ay may iba't ibang karat, may iba't ibang uri. Merong 24K, merong 22K, merong 21K, meron pong 18K, 16K, 14K, 12K, 10K, 9K, 8K, 6K, may 4K pa nga po minsan na talagang halos ay napakababa na. So, dahil po sa iba't ibang karat ng ginto, yan po ay may iba't iba rin pong mga tatak. Okay? At ang iba naman ay gumagawa, lalo na po yung mga platero, ano po, na hindi naman taga-lisensyado, ay gumagawa po ng mga alahas tulad ng kwintas, singsing, na wala po itong tatak. Ngayon, paano mo nga naman malalaman kung ang ginto ay 18K? Ano po? Gayong ito ay walang tatak. So dahil po sa ang ginto ay may iba't ibang karat, may iba't ibang uri, may iba't ibang kilatis, natural, may iba't iba din po yung original na kulay. Ngunit gusto ko po ipaliwanag sa inyo na ang kulay ng ginto ay madali pong dayain. Okay? Kaya nga po kaming mga alahero ay hindi na po kami umaasa sa kulay. Bagamat alam din po namin yung original na kulay at alam din po namin kung isang ginto ba ay tinubog din lamang sa mataas na ginto, sapagkat marami po kaming na-encounter na 10K nga lang po tapos tinatakan nila ng 18K sa loob at saka po nila tinubog sa 18K. Ay di ang kulay po niya, kulay 18K na. Kaya paalala ko po sa inyo, wag na wag po kayo magtitiwala sa kulay at tatak, sapagkat ang kulay nga po at tatak ay madali lamang gayahin. Ano ang proseso o ano ang pinakang ultimatum na paraan upang ang isang alahas na 18K ay malaman mo kung ito ay 18K nga kahit wala po itong tatak? Una, number 1, kailangan po talaga meron ka pong bato at asido. Okay? Kailangan meron kang bato at asido. At kapag 18K nga po ang alahas, may bato, asido, kailangan mo din po ng abo. Abo ng sigarilyo o abo ng uling, abo ng kahoy. Pwede po yan. Kasi po ang 18K pataas ay ginagamitan na po yan ng abo at asido. Yung 14K pababa, ano po, kahit hindi mo po gamitan ng abo at asido, matitrace mo po yan kung ikaw ay bihasa po sa pagkilatis ng alahas. Ano ang gagawin? Ano po? Unang-una, ikukuskus mo ang iyong gintong 18K sa bato. Ano po? Kapalan mo. Hindi naman po itong nababawasan yan. So pagkuskus mo ng iyong 18K na inakalang ginto sa bato, kapalan mo, bubuhusan mo po yan ng asido. Unang reaksyon po niyan kapag yan po ay 18K, hindi po yan masusunog. Ang 18K is kulay dilaw. Or pwede din kapag kinuskus mo sa bato, pwede din pong brown. Pero malalaman mo nga po yan kung 18K kapag kinuskus mo sa bato at nilagyan mo po ng asido
ang iyong ginto. Kailangan wala pong reaksyon ng iyong ginto sa bato. Hindi po yan magkakasunog. Kung ang kulay niya ay brown o kulay niya ay dilaw, mananatili pong dilaw yan kahit pinatakan po ng asido. Sa malinaw na salita, kailangan po walang reaksyon ang iyong gintong ikinuskos sa bato pag binuhusan ng asido. Paano kung magka-reaksyon? Lumabo or magkaroon ng ibang kulay ng ginto sa bato? Ibang K na po yun. Susunod na topic, tuturo po natin yan. Ngunit ang binibigyan ko din dito ay ang 18K. Kailangan hindi po siya magkaka-reaksyon, hindi siya masusunog ng asido kapag ikinuskos sa bato ang ginto. Pangalawa, ito po ang pinakang final. Pag binuhusan mo po, ikinuskus mo po sa bato ang iyong ginto, binuhusan mo po ng asido, lagyan mo po ng abo ng kahoy o abo ng uling or abo ng sigarilyo. Ganyan po, tignan nyo ang ating ginagawa. Pagkabuhos mo po ng abo sa asido na nakalagay sa ginto, makikita nyo po, hindi mabubura yung ginto na nakadikit sa bato. Malinaw? Take note nyo po yan. Kailangan hindi po mabubura yung bato na nakadikit o yung ginto na nakadikit sa bato. Kailangan hindi po yan mabubura kapag binuhusan ng asido at nilagyan ng abo. Paano kung nawala? Paglagay mo ng abo at nilagyan mo ng asido. Paano kung nawala? Ibang K din po yun. Bibigyan po natin yan sa susunod na mga video. Ang diin, 18K. So malinaw, hindi po mabubura ha? Sa bato kapag nilagyan ng abo at asido. Ito pa. Di po ba kanina nilagyan mo ng asido yung ginto sa nakadikit sa bato? Wala pong reaksyon. Kung dilaw, mananatiling dilaw, walang reaksyon. Hindi siya nasunog, hindi siya pumula. Basta nandun pa rin yung ginto na walang pagbabago ang kulay nung lagyan mo ng asido. Ngunit kung yan po ay 18K, kapag nilagyan mo po yan ng bato at asido, tignan niyo po, magkakareaksyon na po yan. Ngunit hindi rin po siya matatanggal sa bato. Tignan niyo po yan. Makikita mo na yung kulay ng ginto is umuba. Hindi nga siya nabura sa bato nung lagyan mo ng abo at asido, pero may porsyon po na umiba. Medyo namula yung ibang bahagi ng kulay. Ibig sabihin, nasunog po siya dahil sa abo na nilagyan ng asido. Ganyan po ang 18K. Final po yan. Okay? Yan po ang pinaka-final na 18K. Kapag nilagyan mo ng asido at abo, tapos nilagyan mo ulit ng asido at may reaksyon, nag-ibang kulay niya, pumula, pero hindi nabura sa bato, yan po ay 100% 18K. So kapag ginawa niyo po yan, maghanda na po kayo ng isang tabong tubig, doon niyo po isasawsaw yung bato na may abo at asido. Okay? Para po hindi kayo masugatan sapagkat napakatapang po ng asido. At sa susunod po nating video, ituturo ko naman po sa inyo yung 21K, mas mataas po sa 18K, kung paano rin po yan iasay. Pakiusap po sa ating mga taga-subaybay. Tulungan niyo po ako sa ating mga ads. Huwag niyo pong skip. Tulong niyo na po sa akin yan. O kaya ay mga 3 minutes para po yan ay makounted po sa akin ang revenue. Ano po? 3 seconds po pala. Pwede na. Ngunit mas maganda kung tapusin niyo po ang skip. Tapusin niyo po ang ads. Huwag niyo pong i-skip. Sa mga datihan, marami pong salamat sa inyong suporta. Sa mga baguhan, kung bago ka pa lang sa akin channel, pakisubscribe niyo po. Pakihit niyo po ang notification bell. Lagay niyo po all para lagi kayong update sa bago nating videos. At sa mga, kung kayo po ay nagkagusto o nagustuhan niyo ang ating video, paki-like and share po. Sa mga may katanungan, comment po kayo sa ating comment section. Marami pong salamat. See you on the next video. God bless po. Lamang ang may alam.